discussion lang nung last Sunday school. It's about yung gifts. So, hindi na po Pasko, pero gift pa rin yung pag-usapan natin. Pero itong gift naman po ito ay nasi-share natin itong mga gift na ito. Hindi katulad ng natatanggap natin na worldly, na physical, pero ng bagay mga gift. Itong gift na ito is hindi siya nawawala, hindi siya naluluma. Dito pang sarili na hindi. Ito rin yung mga gift na binigay ni Lord sa atin na may share natin sa iba't iba rin. So ito, yung gift of demonstrate God's love and celebrate God's presence. So, matagal natin rin tayo sa ministry. Alam naman natin na once naging Christian ka, may gift ka or may talent ka na binigay si Lord sa'yo. Hindi pwedeng wala. Hindi lang natin alam kung ano yun. So, ito, since Sunday school, tayo? Paikot ulit. So, introduce ko lang yung muna yung mga gifts. Saan mo ba? Next. Yan. May ba? Para na lang sa'yo. Mali-respect. Demonstrate. So, una is gift that demonstrate God's love. So, una dito yung service. Expect ko muna per gifts. Meron dito. So, service, ability to recognize unmet needs in the church and church family and to take initiative to provide assistance. Then mercy, to detect, hurt, and empathize with those who are suffering. Then hospitality, of course, especially mga strangers, to feel welcome and accepted in the church. Family. Then pastoring, ability to care the spiritual needs of a group of believers and equip them for ministry. And then giving, of course, giving the material resource para sa church or money, depende money din, para mag-grow ang church nito. Then, next is yung celebrates God's presence. Music, of course, music celebrates God's presence through singing or instrumentals, praise and worship team. So, yan. And in the church family worship. Then, arts and craft, build, maintain, tsaka papagandahin yung church. Katulad mga design, hindi siya mukhang boring, hindi ganda. Then, isa rin sa mga factors na masaya mag-worship pag maganda yung church. Then, intercession, ability to pray for the needs of others in the church family on a regular basis. Then, miracles, pray in faith. So, especially for those people who need physical, emotional, or spiritual healing and see God's answer. So, ikot tayo. So, may mga gift tayo dyan na identify natin. Or, meron hindi mga nakalista dyan na iba pang gift. So, maraming gift. So, sinundan ko lang muna dito sa material. I want you na kung huwag niyo sabihin yung gift niyo na meron na kayo. Kasi, alam na natin yun. Kundi, hindi naman lahat tayo may acquired yung lahat ng gifts na yun. So, meron talaga, wala tayo nun kasi, di ba nga, we are all part of one body. Iba't iba yung function natin. Hindi lahat ganito, hindi rin lahat ganyan, hindi lahat ganun. So, alam na natin yun. So, matagal rin tayo sa ministry. Na-identify na natin lahat. So, question dito is, ano yung mga gifts na gusto mo aside sa meron ka na? Ano yung mga gifts na, at paano yun, syempre, outside and inside din sa church? Ano yung mga gifts na gusto mo makuha, ma-acquire? Na gusto mo ipag-pray mo kay Lord, na ito naman ang gusto ko, Lord. Gamitin mo ako sa gift na to. Kasi Lord, binigay mo na sa akin itong music
Lord, binigay mo na sa akin, Lord. Gusto ko naman, Lord, na i-upgrade mo ako sa ganito, Lord. So, ako, simulan ko na. So, meron na ako, of course, sa music. Hindi naman ako ganun kagaling, pero, ayun parang, hindi ako masyadong kagaling. Pero, yung gift ko yung talent ko yun, pin-promise ko kay Lord yun, Lord, na sa church ko lang siya gagamitin. So, nung nagkaroon ako interest kasi Beatles kaya start na Beatles din. So, yung gusto ko tumugtog pag nasa bahay lang. So, tumugtog ng mga Beatles. Pero, I think never na sumagi sa isip ko na parang kita kung alam niyo yung popularity ng Beatles doon. So, iba So, sobrang dinadagsa sila. Hindi umisip, hindi sumagi sa isip ko na parang gusto ko maging katulad din. So, buong banda na katulad ng Beatles din na talagang magtutour. Parang di pumunta sa isip ko na mangarap ng girls. So, nung binigay sa akin ni Lord yung talent na to, para yung gift na to, parang una-una na pumasok sa isip ko is gamitin lang siya within the church. So, okay lang naman na ginagamit ko rin naman siya outside, so for jamming lang, patakuhaan lang. Pero hindi na siya hindi yung sunalampas pa doon na tipong sumasali sa mga concert, para battle to dance. Parang ganun. So, super less prior siya. So, more on priority sa church. Then, ang gusto kong na-upgrade sa akin ni Lord is yung marami. Una siguro yung pastoring din. So, pastoring is ability to take care of spiritual needs of a group of believers. So, dito yung isang mga weakness ko is weakness yung mga marap sa tao. So, sobrang introvert ko. Hirap akong makisalumuha sa tao. So, hirap ako makisalumuha sa tao. So, gusto ko yung ma-help those na group of believers tayo, ma-share mga natutunan ko and such. So, ayan. So, paikot tayo. Then, paano mo siya gagamitin? Ano yung gifts na gusto mo? So, kahit wala dyan. So, marami namang gifts dyan na hindi nakaspecify dyan kung ano pang meron. Kung meron pa regarding sa Bible na nakalagay dyan. So, then, ikot. Sino po gusto mo mauna? Ano yung mga gifts? Ano ang mga tips na gusto niyo ma-acquire? Hindi naman. Sino ay, siguro Marlis na lang muna. Kahit wala dyan sa list, marami naman gifts na binibigay sila. Ako kasi I'm in the process of yung ini-integrate ko pa yung buhay ko sa anong gusto kong maging buhay in the future. So ngayon, ang ginagawa natin is nagbabasa, then nanonood. Nandun pa ako sa puro kumbaga theoretical. Gusto ko sana solid na yung knowledge natin, yung wisdom natin. I want to share. And siguro dun sa, di
naman siguro pastoring. Pero, sobrang kailangan sinabi ng bagay, hindi naman siguro. Pero I still wanna share the word of God. Hindi lang kung saan lang nasusulat, maging rin sa practical na sa buhay. Kaya yung mga pinapanood ko kasi preaching, may pag-aaral, tsaka may yung mga gamit nila sa buhay, practical din. And ayun, minsan pero hindi lang siguro pastoring, pero yung ginagawa nila Tito Jim, mga Tito Noy, Tito Edward, ni Papa, nakakapag-preach din pa minsan-minsan, kaya yung Sunday school mahalaga, na-develop yun. Ayun po. Pastor Mike. Pastor Mike. Last week wala. Dami ko, di ba? Tututang na yung last week. Oo nga eh. Nag-circle ba? Sa akin, yung isang gift na pinigay sa akin ni Lord, na-realize ko is teaching, especially sa case ng mga bata, pinigay siya ng Lord na nag-give niya. And very grateful ako sa pinigay niya. Lord na gift niya. Pero yung gusto ko na magkaroon pa ako ng gift plan sa kanya is yung pagdating sa arts. Hindi kasi siya arts sa design. Dali lang yung community. Pero pag magturo ka kasi ng bata, you need to make them kahit sa preaching, pag nyo ako mag-preach, usually wala akong PowerPoint kasi nasa isip ko, hindi kasi madali kasi intindi. Ba't narinig? Kaya yung pero it's something na binibigyan siya ni Lord to glorify yung tinuturuan mo. And hindi siya madaling gawin yung mga ginagawa niya na atuloy na gagawa ng props for teaching, yung mga pinapalita nila for the child. It's something to attract them. And sometimes nakakalimutan yun kasi ayun yung pinag-pray ko kay Lord, yung magbigyan niya ako ng ganong klaseng ability na hindi ako kamayan. Bakit kayo hindi ko agawa yan? Kasi tama. Ayaw mo. Ngayon yung prayer ko, hindi ako tama nagawa ng mga bagay ko. So, ayun po. Oo. Talagang sipat. More sipat. Tapos na rin. Tapos na rin. Wala kagawa ng mic. Nahihiyan siya eh. Kasi actually, sabi ko sa kanya, anak, mag-devotion tayo. Pero hindi nga siya makapag-devotion kasi frozen yung kanyang shoulder. Hindi siya makakilos. Tapos, pero nag-prepare lang ako, nakita ko siya nakahiga. Pero ang sama talaga ng loob ko.
Kahit wala dyan, kahit wala dyan. Kasama ko rin. May marirecruit na pastor siya. Ayan. Tama lang kayo, kuya, kahit nahiya ka. Alam mo yung desire ni Lord para sa'yo. Nahiya ka. Ako naman po, parang ang hirap, no? Parang naisip natin, Lord, ano po pa po yung pwede kong gawin para sa inyo? Pero yung realizations ko, nag-agree po ako kay Tita Nel. Ang gusto ko, ang pinag-pray ko ngayon is yung, Lord, help me with my unbelief. Yan. Help me with my unbelief. Kasi tayo, to see is to believe. To see is to believe tayo. Yung iisip natin, nagawa ko na lahat. Bakit wala pa rin? Parang ganyan. So, ayun. Yung inaano ko sa akin, yung ano ko yung i-remove ni Lord yung pride. Kasi yung sa atin, yung weakness, yung strength natin is yung love eh. Love, patience, mercy, hospitality. Ang pinag-pray ko ngayon, yung weakness. Yung weakness na sama tayo ni Lord ma-overcome. Yung una-una yung comparing yourself to others. Yung pride. Yun yung realizations ko ngayon yung New Year. Yung humility. Kasi parang result, yung mga nagagawa natin kay Lord, result yun ng love natin. Pero yung sinasabi nga po ni Pastor kanina, yung intimacy, sino ka ba talaga sa harap ni God? Sino ka ba talaga? Ano ba talaga yung puso mo? Ano ba talaga yung pagkatao mo? Ano ba talaga yung ugali mo sa harap ni Lord? Na kayo lang dalawa. Si Lord at ikaw. So, ako, sana matulungan ako ni Lord yung sa unbelief na magkaroon pa ako ng more trusting heart. Yung mag-entrust pa talaga. Kasi parang sinasabi lang natin mag-trust, pero sa loob ng deep inside, kailangan gawin ko yung mga bagay na yun eh. Parang works pa rin tayo. Works. Hindi. Yung parang rest in God. Yun yung tinuturo ni God sa akin ngayon. Yung mercy. Mercy, yung humility. Kasi nga prideful. Kasi ang tendency natin na aral tayo ng aral, dami na nating nalalaman. Nagiging prideful yung heart natin. So, humility. Yun. Humility ko yung pinag-pray ko kay Lord. Kasi, pag wala yung trust ng God, lalo natin hindi ma-reach out yung mga tao. Pag nakikita ng mga tao yung pridefulness sa heart natin. So, sa akin, yun yung pinag-pray ko. Kasi, parang yun yung lack sa akin. Yung focus, yung mahilig tayo mag-procrastinate. Ma'am, bukas na lang. Or mamaya na lang. Easily distracted. Actually, sa personality trait ko po talaga easily distracted na out of focus. Pero, yan po yung pinag-pray ko kay Lord ngayon. Yung maging more entrusting, magkaroon ng focus kay Lord, hindi sa ibang bagay. So, yun lang po. Ako, dagdag ko lang din sa one thing na pinag-pray ko is yung gift na ibigay sa akin is yung miracles.
ability to pray in faith. So, ang hirap minsan, natetest minsan yung faith na. So, ayun nga, iba na yung kasabihan ngayon, hindi na faith can move the mountains. Faith was sumisira na ng buong hindi na yung can move mountains, dapat yung sumisira na ng buong yung faith na ngayon. Ngayon, so, ang hirap minsan magkaroon ng 100, meron kang faith, pero ang hirap di 100% kasi tao pa rin tayo. May hinihintay tayo. May niloloko tayo na sana ginagawa, pero minsan hindi na natutupad, di in-answer ni Lord. Pero hindi naman ibig sabihin na no, pero may ibang way si Lord na ibibigay sa'yo. So, yun din, ipag-pray yung church, yung bansa, better in God's perfect time in will of Lord. So, ayun. Kaya po, pass the mic. Ako sana nag-sige, kaso hindi pwede baka magkabalik-balik ko ng ano. So, ako siguro yung sa fruit of the spirit, yung patience at saka yung self-control. Kasi alam ko, this 2025 marami pa nagdadaan. Kaya yan ang pray ko kay Lord. Ma-exercise ko yung fruit of the spirit, especially yung patience at saka yung self-control. Ay, sa service, kasi dati pag nag-Bible study, nakikinig ako kay Ate A, tapos nag-event siya ng tungkol dun sa medical mission, yung pupunta siya malayo, mga yun lang. So, yun po, sana. Yun po sana. Ako siguro yung magkaroon tayo ng teachable heart. Kasi kapag doon tayo nag-grow, pag natututo tayo, huwag natin sasabihin na alam ko na yan at pag-aralan ko na yan. Pero sa araw-araw, marami tayong natututunan, lalo na yung kapag sa aming Bible study, sa prayer meeting, marami kang matututunan. Aral, kung paano tayo mabuhin, paano tayo lalakad, nakasama natin si Lord. Kaya umatin kayo lagi ng Bible study. Ayan. Ito ang aming teacher. So, sabi dito, yung hihingin natin gift, yung mag-enjoy tayo. Kasi yun na yung purpose ng gift na mag-enjoy mo. Kung hindi mong gift, hindi mong enjoy mo, hingin. Kasi yun ang purpose ng gift. Kaya nga gift yung tawag, para ma-enjoy mo yun. No? Hindi ko alam kung saan, anong category yung ginagawa ko yun. Nagpa-facilitate ng Bible study. Maybe service siguro, no? Hindi naman kasi ni-enjoy ko, kaya hanggang ngayon, ako pa rin. Ako pa rin. Kasi ni-enjoy ko nga yung pamumuna, facilitate ng Bible study. At isa pa, yung meron kang hingin na gift, siguro yung gift of faith eh. No? Kasi ganun pa rin eh, sabi diba, tayo ay we walk by sight kadalasan, tanging sight. Kung anong meron, doon ka magdidepende. Nawawala yung faith. So, hilingin sa Diyos na yung gift of faith na lumago pa sa yan lang. Ay! Sa akin po, more on sa boldness sa evangelism. Kasi parang yung weakness ko talaga. Malakas ang loob ko sa mga bata mag-share. Pero yung iba one-on-one way approach ang tao, parang wala ako doon sa area na yun. So, pinag-pray ko kayo Lord na
hindi naman nakakailangan spiritually and yung nagsasuffer, then kailangan mo talaga ng matinding understanding and strength and endurance din para to understand them. And so, yun yung pinag-intay ko rin knowledge, wisdom, para ma-absorb ko yung training ko in this season ng sa buhay ko. Saka yung and kasi dalawa kasi yung pinag-training mo ngayon yung sa seminary, which is yung pastoring, tapos yung sa CPE, which is yung counseling naman siya. So siguro yung pinakamalaki na pinag-intay ko siguro yung mercy na kahit mataas na yung score ko doon, pero I don't think na talagang sapat pa siya eh. Parang yun talaga din yung parang Lord, sana bigyan mo pa ako ng opportunity sa kanang gifts pa to better help people na nangangailangan ng mercy. Amen. So, ang sarap pakinggan na may hinihiling pa tayo kay Lord na may upgrade pa sa atin o na ibigay pa sa atin si Lord. So, ang ganda na hindi lang tayo nakatutok sa isang gift na binigay sa atin, kundi ang ganda na pakinggan na lumalapit pa tayo kay Lord na para bigyan pa tayo lalo ng gift niya. So, yun ang ganda pinipray sa atin. So, meron dito, bago magtapos, meron pang isang gift dito na hindi ko rin nalagay kasi hindi na siya pinapractice ngayon. Is gift that celebrate God's presence is yung praying with the Spirit o magtatag natin speak in tongues. So, isa siya sa mga gift pero yun nga, so may sinabi dito si Paul na bakit natin hindi na siya natin pinapractice. So, sa tawa lang naging evident yung speak in tongues sa Acts. Kung tama ba sa Acts? So, yung araw ng Pentecost. So, una-una dito is 1 Corinthians, sinasabi dito, it is a personal edification, it's not for the whole church. So, sabi sa 1 Corinthians 14:4, he who speaks in tongues edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Then second is, it confuses unbelievers in the service. So, sabi sa 1 Corinthians 14:10-23, so if the whole church comes together and speak, and everyone speaks in tongues, and some who do not understand or some unbelievers come in, will this not say that you are out of your mind? So yun, hindi naman yun. Then lastly is, it is not meant to be used in the worship service. So sabi din sa 1 Corinthians 14:19-20, but in the church I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than 10,000 words in tongues. Brothers, stop thinking like children in regard to even the infants, but in your thinking the adults. So, ayan. So, praise God sa ating mga gustong i-pray natin na Taylor na bigyan tayo and i-upgrade pa tayo. So, ano mo nagtatapos yung ating Sunday school? So, let's pray na po. Lord, una-una nga sa lahat, Lord, salamat po sa gift and that gifts and tayo sa binigay mo sa amin, Lord. Lord, nakikita niyo po ang puso at isipan namin, Lord, na panalangin namin, Lord, na mahinig
Tapos, Lord, gift na binigay sa amin sa isa or dalawa na, Lord, alam namin, Lord, na hindi pa namin ito na-unlock, Lord. Hindi, Lord, ikaw po tutulong sa amin, Lord, kung ma-unlock ito, Lord, at magamit, Lord, para sa inyong glory, Lord, ng Lord. Thank you, Lord.